Kung may sign of rejection, consider mong short. Kung bullish pa rin ang momentum, mas maganda maghintay ng clearer signal bago mag-decide. Sasagutin niya ako based sa data and i-remind niya sa akin yung importance ng higher time frame. So sa video na to, i-share ko sa inyo kung paano ko ginagamit yung Mate AI sa loob ng Mate Portal as my trading assistant. So sobrang chill lang nito guys, so let's go. Before natin buksan yung portal, so linawin muna natin ng isang bagay. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga traders or misconception kapag nakarinig sila ng AI or ChatGPT, ang tinatanong nila ay, "Hey AI, ano ang susunod na galaw ng gold?" Or kaya, saan ba magandang mag-buy ngayon or mag-sell? 'Di ba? And kung ganyan mo gagamitin yung AI, talagang matatalo at matatalo ka sa trade. Why? Because AI is not a psychic. So, hindi siya si Madam Auring ang audits. Kilala niyo ba yon? So, hindi siya psychic, hindi siya manghuhula. Ang totoong trabaho ng isang trading assistant ay hindi magbigay sa'yo ng signal, kundi tulungan ka sa data aggregation at market sentiment. Meaning, siya yung gagawa ng mabilisang research na kakain sana ng ilang oras mo bago ka pumasok sa market. So, paano ko siya ginagawang daily routine ko? So, papakita ko sa inyo sa screen. So, paano ko siya sinisimulan for everyday use? Siyempre, una, pag first time mo gagamit ng ganitong AI, dapat alam ng assistant mo kung anong strategy ba yung ginagamit mo. So, paano niya malalaman if nanguhula ka ng trade or sinusunod mo yung strategy mo? First thing or first step na kailangan natin gawin is to prompt yung strategy natin sa kanya. Let's say, meron akong nakikitang possible setup sa Euro USD. The sentiment ng market. Supply zone kasi siya right now. Okay, so may lumabas na kagad dito, USD sentiment. Napakadali mates, di ba? Ayan, sabi niya, kung bullish ang sentiment sa USD, maaaring magpatas ito ng pressure sa Euro USD. So, check mo yung mga economic indicators. Okay, kung bearish naman, maaaring magpahina ng USD at mamigay ng support. Okay, yan yung binibigay niyang sentiment ng USD and Euro. Sa Euro naman, ayan, sa Euro, tignan natin yung ECB decision at economic data. Okay, so ngayon, sa supply zone, magandang i-consider ang potential reversal o continuation. I-check mo ang price, action, at mga candlestick patterns area na yan. Next step, i-analyze mo ang price action sa supply zone at tignan kung may confirmation na mag-reverse or mag-continue. Okay. If I will send you a screenshot, Okay, sabi ko, if I will send you a screenshot, ma-analyze mo pa para matulungan mo ko sa pag-decide. Sabi niya, yes mate. I-send mo lang ang screenshot and susuriin ang lalim niya. Check natin yung setup mo. And tingnan natin ang price action, key levels at kung paano siya umayon sa Mate framework. So, ganun ko ginagamit si Mate AI everyday as my trading assistant. So, parang kumbaga, instead na tagal ako sa market sa pag-a-analyze ng around 30 minutes to 1 hour or sobrang dali ko nang nakakapag-analyze ng market everyday. Okay? And also, I use Mate AI as my trading journal. Okay, so bukod sa trading journal natin dito sa terminal ng Mate Portal, ginagamit ko rin si Mate AI as my personal journal. So, para kung nagkikwento sa kanya, 'di ba? So, ginagamit mo yung isang entity na mas matalino sa iyo. Therefore, mas matutulungan ka niya, right? Pumunta naman tayo sa pangalawang way kung paano ko siya ginagamit. Ito yung conflict resolution. So, 'di ba, napag-usapan natin sa mga nakaraang video na madalas kaya tayo nalilito kasi may isang tool na nagsasabing mag-buy ka, mayroon din namang isang tool na nagsasabing mag-sell ka. So, kapag nakakita ako ng ganung setup sa chart, so tinatanong ko kaagad si Mate AI para matulungan akong i-filter yung noise. Let's say, nakakita ako sa chart na may trendline breakout, pero nasa loob din siya ng major supply zone. Ngayon, nag-aalangan ako if hihintayin ko ba na ma-break
o kukunin ko yung reversal. So, ang ipoprompt ko kay Mate AI is, Mate, I have a potential, okay, but the lower time frame shows a bullish break. Ay, wait lang. Okay. So, ayan, may sagot ka agad yung Mate AI, no? Iyon yung pinaka-point ko dito, Mate. Sasagutin niya ako based sa data and i-remind niya sa akin yung importance ng higher time frame. Okay? So, check lang natin. Supply zone. Kung nasa major supply zone ka, historically, ito ay naging area ng resistance kung may bearish sentiment. May potential na mag-reverse dito. Okay? Bullish breakout sa lower time frame. Ang bullish breakout sa lower time frame ay nagpapakita ng short-term strength. 'Di ba? Kung ito ay confirm with volume, maring magpapatik to ng momentum pa upside. Okay? So, anong sabi niya? Bukod dun sa comment niya, meron pa siyang next action na binigay. I-check mo yung candlestick pattern sa supply zone. Kung may sign of rejection, consider mong short. Kung bullish pa rin ang momentum, mas maganda maghintay ng clearer signal bago mag-decide. Ayan. So, tandaan, discipline is key. 'Di ba? So, dito, i-remind niya sa akin yung importance ng higher time frame trend. Tsaka kung anong price action yung dapat kong abangan. 'Di ba? And again, hindi niya ako bibigyan ng signal na mag-sell ka na ngayon. Ang binibigay niya sa akin ay logical framework para kumalma yung utak ko at makagawa ko ng right decision based sa trading plan ko. Ang pinakamagandang natutulong sa atin ng pagkakaroon ng AI trading assistant is yung emotional buffer. 'Di ba? Kasi kapag may assistant ka, parang nababawasan yung impulse mo na mag-buy or sell kaagad sa trade mo. So, bago ko i-execute yung trade, dadaan muna ako sa process ng pagta-type at pag-check ng data sa Mate AI. Yung simpleng 1 to 2 minutes na kailangan ginugugol mo sa pakikipag-usap sa assistant mo, so nagsisilbi siyang parang hard break, no, para hindi ka mag-overtrade or mag-revenge trade. So, sobrang helpful. Remember, trading is a scale game and to lang si AI. Ang edge or panalo mo is nandun pa rin sa human element. Okay, remember that, mates. Okay, so sa disiplina mo, sundin yung plano and sa kakayahan mong gamitin ang tamang tools para mapadali yung workflow mo. Kaya yun yung exact strategy ko kung paano ko ginagawa si Mate AI bilang sarili kong trading assistant araw-araw. So, bawas stress, bawas kalat sa tabs, and syempre may solid na logic sa bawat trade. So, sa mga nanonood, kung isa ka sa mga student ng The 30-Minute Trader and ginagamit mo tong Mate portal, so i-try mo tong workflow na to bukas and tignan mo kung paano mababago yung focus mo. Kung nagustuhan nyo tong chill at casual nating kwentuhan tungkol sa trading tech ngayon, paki-click naman yung like and subscribe button sa baba and i-comment mo kung ginagamit mo rin ba yung AI as your trading assistant or manual research ka pa rin. So, anong prompt ang gusto mong subukan or itanong kay Mate AI? Salamat sa panonood, guys. Chill lang tayo sa harap ng chart and protektahan ng capital and kita-kits sa susunod na video. Bye!